Ano nga ba ang AI automation? Isang pandaigdigang sulyap. Ang ating mundo ay mabilis na nagbabago, at marami sa mga pagbabagong ito ay dala ng isang teknolohiyang tinatawag na Artificial Intelligence o AI. Isipin nyo na lang, ang AI ay parang isang computer na may kakayahang mag-isip at matuto, na halos katulad ng isang tao. Ginagawa nito ang mga gawain na dati ay nangangailangan ng talino at desisyon ng tao. Kapag sinabi naman nating automation, ito ay ang paggamit ng teknolohiya para gawin ang mga trabaho ng kusa, nang hindi na kailangan ng direktang utos mula sa atin sa bawat hakbang. Kapag pinagsama natin ang dalawang ito, nabubuo ang AI automation, mga matatalinong sistema na kayang magpatakbo ng mga proseso ng mag-isa. Sa buong mundo, laganap na ang paggamit ng AI automation. Mula sa mga pabrika sa Germany na gumagamit ng mga robot para mas mabilis ang produksyon, hanggang sa mga ospital sa Japan na may AI para tumulong sa pag-diagnose ng mga sakit. Ginagamit din ito sa ating mga cellphone. Ang mga virtual assistants tulad ng Siri at Google Assistant ay halimbawa ng AI. Pati na rin ang mga suhestiyon ng kanta sa Spotify o palabas sa Netflix ay gawa rin ng AI na pinag-aaralan ng ating mga gusto. Ito ay nagpapakita na ang AI ay hindi na lang isang konsepto sa mga pelikula. Ito ay isang realidad na humuhubog sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa Pilipinas, unti-unti na ring nararamdaman ang pagpasok ng AI automation. Marahil hindi pa ito kasing laganap kumpara sa ibang maunlad na bansa, ngunit mayroon ng mga industriya na nagsisimulang gamitin ito. Halimbawa, sa sektor ng Business Process Outsourcing o BPO, may mga kumpanya nang gumagamit ng AI chatbots para sumagot sa mga simpleng tanong ng customer. Ito ay nakakatulong para mapabilis ang serbisyo at mabigyan ng panahon ang mga human agent na harapin ang mas komplikadong mga problema. Bukod sa BPO, nakikita rin natin ang potensyal nito sa agrikultura, kung saan maaring gamitin ang AI para malaman kung kailan magandang magtanim o mag-ani. Ang pag-usbong ng AI sa bansa ay nagbubukas ng maraming pinto ng oportunidad, ngunit kasama rin nito ang mga tanong at pangamba. Paano nito babaguhin ang ating mga trabaho? Handa na ba ang mga Pilipino para sa pagbabagong ito? Ito ang mga katanungan na dapat nating paghandaan habang tinatahak natin ang landas patungo sa isang mas automated na hinaharap. Ang pag-unawa sa kung ano ang AI at kung paano ito gumagana ay ang unang hakbang. Ito ay para masigurado na sa halip na mapag-iwanan, tayo ay makakasabay sa agos ng pagbabago at magagamit natin ang teknolohiyang ito para sa ikaunlad ng ating bayan. Isa sa mga larangan kung saan malaki ang epekto ng AI ay sa mundo ng pananalapi, partikular na sa forex trading. Ang forex o foreign exchange trading ay ang pagbili at pagbenta ng iba't ibang pera ng mga bansa. Ang layunin dito ay kumita mula sa pagbabago-bago ng halaga ng mga ito. Dati, ang mga trader ay manumaaral ng mga graph at balita para makagawa ng desisyon. Ngunit sa pagdating ng AI, nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang AI ay kayang mag-analisa ng napakaraming datos sa loob lamang ng ilang segundo, isang bagay na imposible para sa isang tao. Sa Pilipinas, dumarami na ang mga Pilipinong interesado sa forex trading bilang isang paraan ng pamumuhunan, at kasabay ng interes na ito ay ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng AI. May mga software at platform na ngayon na gumagamit ng AI para tulungan ang mga trader. Ang mga AI-powered tools na ito ay kayang magbigay ng mga signal kung kailan magandang bumili o magbenta ng isang currency. Sinusuri ng AI ang mga historical data, mga patterns sa market, at maging ang mga balita sa buong mundo para makapagbigay ng mga prediksyon na may mas mataas na probabilidad na maging tama. Ang bilis na hatid ng AI ay isang malaking bentahe. Sa forex market, ang bawat segundo ay mahalaga. Ang isang maliit na pagkaantala sa desisyon ay maaring mangahulugan ng pagkalugi o pagkawala ng isang magandang oportunidad. Dahil ang AI ay kayang magproseso ng impormasyon ng mas mabilis kaysa sa sinumang tao, nagagawa nitong makita ang mga oportunidad sa market bago pa man ito mapansin ng karamihan. Para sa mga Pilipinong trader, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, ang pagkakaroon ng ganitong teknolohiya ay malaking tulong para sila ay makasabay sa mga mas bihasang trader mula sa ibang bansa. Bukod sa bilis, nakakatulong din ang AI na bawasan ang epekto ng emosyon sa pag-trade. Ang takot at kasakiman ay dalawa sa mga pinakamalaking kalaban ng isang trader. Madalas, dahil sa emosyon, nakakagawa tayo ng mga desisyon na hindi base sa lohika. Ang AI ay walang emosyon. Ang mga desisyon nito ay laging base sa datos at sa mga alituntunin na itinakda para dito. Sa pamamagitan ng pag-automate ng trading strategy gamit ang AI, masisiguro ng isang trader na ang kanyang plano ay nasusunod ng walang bahid ng emosyonal na desisyon na nagpapataas ng tsansa para sa mas consistent na resulta. Ang pagdating ng AI ay hindi lang nangangahulugan ng mas mabilis na trading. Ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pagbabago sa mismong trabaho ng mga trader at financial analyst. Dati, ang halaga ng isang trader ay nakabase sa kanyang kakayahang magbasa ng charts at mag-analisa ng market. Ngunit ngayon na may AI nang kayang gawin iyon ng mas mahusay, ang papel ng tao ay unti-unting nag-iiba. Sa halip na sila ang direktang gumawa ng analysis, ang kanilang trabaho ngayon ay mas nakatuon sa pag-develop, pag-manage, at pag-supervise ng mga AI trading systems na ito.
Para sa mga bagong investor sa Pilipinas, ang AI ay nagbubukas ng pinto na dati ay sarado. Ang pangangalakal sa stock market o forex ay maaring nakatakot para sa mga walang sapat na kaalaman at karanasan. Ngunit sa tulong ng mga AI-powered robo-advisors, kahit ang mga baguhan ay maaari nang mag-invest. Ang mga robo-advisors na ito ay mga automated platform na nagbibigay ng financial advice at namamahala ng investments based sa iyong goals at risk tolerance. Ginagawa nitong mas accessible at abot kaya ang pamumuhunan para sa mas maraming Pilipino na hindi na kailangan pang kumuha ng mamahaling financial advisor. Hindi ito nangangahulugan na mawawala na ng tuluyan ang mga trabaho sa sektor ng pananalapi. Bagkus, ito ay mag-i-evolve. Ang mga kasanayan na kakailanganin sa hinaharap ay mag-iiba. Ang mga trader at investor ay kailangan ng matuto tungkol sa data science, programming, at kung paano gumagana ang mga AI algorithms. Ang kanilang magiging bagong papel ay ang pagiging quantitative analyst o quant, mga eksperto na gumagamit ng matematika at computer science para bumuo ng mga komplikadong trading models. Ang human touch ay mananatiling mahalaga, lalo na sa pag-unawa sa mga bagay na hindi kayang sukatin ng numero, tulad ng political risk at market sentiment. Ang hamon para sa industriya ng pananalapi sa Pilipinas ay ang pag-adapt sa mga pagbabagong ito. Kailangan ng mga universidad at training centers na i-update ang kanilang mga curriculum para makapag-produce ng mga graduates na may mga kasanayang angkop sa bagong panahon. Kailangan ding magkaroon ng mga programa para sa mga kasalukuyang profesional upang sila ay matutong gumamit ng mga bagong tool. Ang hinaharap ng investing ay isang kolaborasyon sa pagitan ng talino ng tao at ng kapangyarihan ng AI. Ang mga magiging matagumpay ay ang mga marunong magbalanse at gamitin ang lakas ng dalawa. Ang epekto ng AI automation ay hindi limitado sa forex trading o sa industriya ng pananalapi. Ang pagbabagong dala nito ay mararamdaman sa halos lahat ng sektor ng ating ekonomiya. Sa agrikultura, maaring gamitin ang AI para sa precision farming, kung saan masusubaybayan ang kalusugan ng mga pananim at magagamit ang tubig at pataba ng mas episyente. Sa kalusugan, maaring makatulong ang AI sa mga doktor sa mas mabilis at mas tumpak na pag-diagnose ng mga sakit. Sa transportasyon, pinapangarap na natin ang mga self-driving na sasakyan na maaring maging solusyon sa matinding trapiko sa mga syudad. Kasabay ng mga oportunidad na ito ay ang malaking tanong tungkol sa trabaho. Maraming mga gawain, lalo na iyong mga paulit-ulit at predictable, ang maaring gawin na ng mga makina. Ang mga trabaho sa data entry, assembly lines sa mga pabrika, at maging ang ilang gawain sa customer service ay maaring ma-automate. Ito ay nagdudulot ng pangamba sa marami nating mga kababayan. Ano ang mangyayari sa mga manggagawang mapapalitan ng teknolohiya? Ito ang hamon na kailangan nating harapin bilang isang bansa kung paano natin matutulungan ang ating workforce na mag-transition sa mga bagong uri ng trabaho. Ang solusyon ay hindi ang pagpigil sa pag-unlad ng teknolohiya, kundi ang pagyakap dito at paghahanda para rito. Ang edukasyon ay may napakahalagang papel. Kailangan nating bigyang diin ang pagtuturo ng mga kasanayan na hindi kayang gawin ng AI, tulad ng critical thinking, creativity, problem solving, at emotional intelligence. Ito ang mga human skills na mananatiling mahalaga sa anumang industriya. Ang gobyerno at pribadong sektor ay kailangang magtulungan para magbigay mga training at upskilling programs para sa mga manggagawa upang sila ay maging handa para sa mga jobs of the future. Ang hinaharap ng Pilipinas kasama ang AI ay puno ng potensyal. Ito ay isang kasangkapan na kung magagamit ng tama ay maaring magdulot ng malaking pag-unlad, mas mahusay na serbisyo, at mas magandang kalidad ng buhay para sa lahat. Ngunit nangangailangan ito ng maingat na pagpaplano at paghahanda. Kailangan nating siguraduhin na ang mga benepisyo ng AI automation ay mararamdaman ng lahat at walang sinuman ang maiiwan. Habang tinatahak natin ang digital age, ang pinakamahalaga ay ang pagpapanatili ng ating pagkamakatao, pagtutulungan at pagiging handa sa anumang hamon ng bukas.